Welcome back dito sa channel natin. Marami sa inyo ang nagtatanong kung ano na nga ba ang status sa mga reclamation projects dito sa Manila Bay na ipinatigil ng DENR sa utos na rin ng Malacanang. Andito tayo ngayon sa Manila Bay Dolomite Beach. 2 buwan na pala ang nakalipas mula nang ipinatigil ang lahat ng mga reclamation projects na ginagawa ngayon dito sa Manila Bay area. Kung babalikan natin 2 months ago sa isang committee hearing sa Kongreso, nagkaroon ng investigasyon tungkol sa mga malalawak na mga reclamation projects na ginagawa ngayon dito sa Manila Bay. Ayon pa nga sa DENR, may na-notice sila na mga ilang violations na ginagawa ng mga reclamation projects, kaya naman inutos na ipatigil muna o suspendihin ang mga dredging activities dito sa Manila Bay. Umabot na rin ito sa Office of the President na siya ring nag-utos na suspendihin muna at pag-aralang mabuti ang magiging epekto sa pagtatambak at pagtatayo ng mga man-made islands dito sa Manila Bay. Pag-aaralan muna ng mga eksperto at ng mga scientist ang magiging long-term effects ng mga reclamation na ito. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung gaano katagal o hanggang kailan ang suspension ng mga reclamation projects. Siguro nagtataka kayo, matagal na ang mga reclamation projects dito sa Manila Bay. Nagsimula pa ito noon pang Duterte administration, yung iba nga ay malawak na ang naitambak. Pero bakit ngayon lang ito naimbestigahan? Dahil ito sa isang reklamo na ipinaabot sa Kongreso na ang isa sa mga reclamation projects dito sa Manila Bay, ang Manila Waterfront City, kung saan ka-partner nito ang isang Chinese company na blacklisted na sa US, ang China Communications and Construction Corporation, na siyang nagsasagawa ng reclamation para sa Manila Waterfront City Reclamation Project. Ang China Communications and Construction Corporation kasi ang isa sa mga nagsagawa din ng mga dredging at reclamation activities at pagtatayo ng mga man-made islands sa West Philippine Sea, kung saan bahagi yan ng ating teritoryo. Isa lang yan sa mga dahilan kung bakit pinatigil ang lahat ng mga reclamation project, dahil nga sa involvement ng Chinese company na yan. Iba't ibang mga environmentalist, mga grupo ng mga mangingisda, pati na rin ang Manila LGU ang naghayag na rin ng pagtutol dahil sa kawalan ng kooperasyon sa City Government ng Maynila, especially ang 2 reclamation project na ginagawa dito, ang Manila Waterfront City at ang Manila Solar City, na itatayo sa Manila Bay area na sakop ng Manila. Para sa mga hindi pa nakakaalam, nasa 7 na ang active na reclamation projects na ginagawa sa ngayon. Ang Navotas Coastal Bay Project, Pasay Harbor Reclamation, SM Prime Reclamation, Manila Solar City,
Horizon Manila at ang Manila Waterfront City. So ayan guys, nandito na tayo sa Harbor View malapit sa US Embassy. Dito sa area na ito ang pinakadulo ng Manila Waterfront City. Isa sa mga reclamation projects na pinatigil ng DENR dahil nga sa pagka-involved ng isang Chinese company na blacklisted na sa US at sa iba pang mga bansa. Dito sa likod ng Harbor View, malapit sa Quirino Grandstand, Manila Ocean Park, nagsimula ng itayo ang Manila Waterfront City. Isa sa pinakamalaking reclamation project na may lawak na 318 hectares. Kakasimula pa lang ng Manila Waterfront City nang ipatigil ito ng DENR. Ayan nga at makikita naman natin itong mga barko na nakatenga lang dito dahil nga sa suspension na ginawa. Ngayon naman may bago na namang issue na lumabas. Ang nagrereklamo naman ang mga grupo na mga shipping companies na nagdadala ng mga produkto galing sa ibang bansa papunta sa pier sa Maynila. Ayon pa sa kanilang statement, tataas ang gastos nila sa magiging shipment expenses kapag naitayo na dito yung malalaking reclamation projects katulad ng Manila Waterfront City at Manila Solar City na maharangan di umano ang navigation ng mga barko papunta sa pier. Kapag tumaas ang shipping expenses, malaki ang possibility na ipapasa din nila ito sa mga produkto na dinadala nila at ang magiging resulta nito ay ang mataas na presyo ng mga bilihin. Siguro dapat ang gawin ng DENR ipag-utos sa mga developer ng Manila Solar City at Manila Waterfront City na bawasan ng kaunti ang lawak ng kanilang reclamation projects na sisimulan pa lang naman at hindi pa naitatayo upang hindi nito maharangan ang navigation ng mga barko. Doon itatayo ang Manila Solar City malapit sa CCP Complex, katabi ng Pasay Harbor Reclamation Project. Dito naman ang Horizon Manila at Manila Waterfront City Reclamation. Napakalawak kasi ng Manila Waterfront City mula dito sa Harbor View hanggang doon sa breakwater ng Manila South Harbor. Hanggang sa ngayon, suspendido pa rin ang lahat ng mga reclamation projects sa Manila Bay
at hindi pa natin alam kung hanggang kailan magtatagal ang suspensyon. Abangan na lang natin sa mga susunod na buwan kung kailan papayagang muli ang mga dredging activities dito sa Manila Bay. Andito naman tayo ngayon sa dulo ng Pasay Harbor Reclamation Project. Malapit lang ito sa Mall of Asia Complex. Ang Pasay Harbor Reclamation ang pinakauna sa mga nagsagawa na ng dredging activities at nagtambak na ng lupa dito. Katulad sa iba pang mga reclamation projects dito sa Manila Bay, suspendido din ang Pasay Harbor Reclamation Project, kasama na ang kasisimula pa lang na SM Prime Reclamation na itatayo dito sa likod ng SM Mall of Asia. Ito na yung Island A ng Pasay Harbor Reclamation na malapit na sanang matapos at sinisimulan ng itayo yung Island B. Ayon pa sa Congress Committee on Ways and Means, aabot sa 24 trilyon ang kikitain ng gobyerno mula sa iba't ibang mga investment at development na itatayo dito sa mga reclamation projects kapag ipinagpatuloy ang lahat ng mga ito. Kaya isang malaking kawalan sa gobyerno kung ipatigil ang mga reclamation projects na nasimulan na ngayon. Bukod pa dito sa Manila Bay Area, meron pang ibang mga reclamation projects na sisimulan pa lang sana sa mga susunod na buwan, katulad ng 3 reclamation projects sa may Bacoor area. Para sa mga hindi pa nakakita, napakaganda pa naman nitong bagong Pasay Harbor Reclamation Project at SM Prime Reclamation Project. Naipakita na nga kamakailan lang yung magiging disenyo ng bagong syudad na itatayo dito. Tingnan natin. Kapag naging positibo ang assessment ng mga eksperto na kinuha ng DENR, saka palang papayagan na ipagpatuloy ang mga reclamation projects dito sa Manila Bay. Sana magtuloy-tuloy na ang mga proyektong ito. Sayang din naman yung malaking kikitain ng gobyerno at mga bagong tourist attraction at bagong syudad na itatayo dito sa Manila Bay kapag natapos na ang lahat ng mga reclamation projects.
Anong masasabi nyo sa balitang ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!